Paano kung sasabihin ko sa'yo na ang kati na yan, yung tipong hindi ka na makatulog sa gabi, yung paulit-ulit na kati na iniisip mong baka dahil lang sa tuyong balat o simpleng epekto ng pagtanda, ay maaari palang senyales ng mas malalim at mas seryosong problema sa loob ng katawan mo? Nakakatakot pakinggan, oo, pero mas nakakatakot kung hindi natin ito papansinin. Ako si Ayumi Santos at ang buhay ko ay nakatuon sa kalusugan ng ating mga nakatatanda. Ngayong araw, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang babala na sana mas marami ang nakakaalam. May tinatawag tayong silent danger, isang tahimik na panganib na kadalasan ay hindi napapansin. Isa itong distress signal na mismong katawan na natin ang nagpapadala. Isang simpleng kati na kapag patuloy na nararanasan sa tatlong partikular na bahagi ng katawan, maaari na palang maging unang babala ng isang seryosong sakit na unti-unting umuusad ng hindi mo namamalayan. Ngayon, ibubunyag ko sa inyo ang tatlong bahagi ng katawan kung saan ang matinding kati ay isang red flag na hindi mo dapat ipagwalang bahala, lalo na kung ikaw ay lampas na sa 60 anyos. Makinig kang mabuti dahil ang pag-unawa rito sa tamang oras ay maaaring maging kaibahan ng isang mahaba at malusog na buhay at isang diagnosis na dumating ng huli na ang lahat. Sa mga taon ko bilang doktor, marami na akong nakitang kwentong sana ay nagkaroon ng ibang ending. Mga pasyenteng dumating sa klinika na halos hindi na maibalik ang kidney function o kaya na may liver problems na sobrang advanced na at kakaunti na lang ang natitirang options para sa treatment. At kapag tinitingnan namin ang kanilang medical history, madalas may isang sintomas na matagal na nilang nararanasan. Isang sintomas na binaliwala nila sa loob ng ilang buwan, minsan ilang taon pa. Isang kati na hindi mawala-wala kahit anong gawin. Karamihan sa atin, iniisip na ang kati ay galing lang sa panlabas na dahilan, kagat ng insekto, allergy sa bagong sabon o cream, o kaya'y iritasyon mula sa tela. At totoo, maraming beses ganoon lang kasimple ang dahilan, pero kailangan nating tandaan, ang balat ay parang salamin ng kung ano ang nangyayari sa loob ng katawan. Isa itong malaking organ na kayang magpakita ng kalagayan ng ating mas malalalim na sistema. Kapag ang mga organ na responsable sa paglilinis ng katawan, tulad ng liver at kidneys, ay nagsisimula ng magkaproblema, hindi agad ito sumasakit. Minsan, sa halip na malinaw na kirot, nagpapadala sila ng mga subtle o tahimik na senyales. At isa sa pinakakaraniwan dito ay isang kating tila walang lohikal na dahilan sa ibabaw ng balat. Parang check engine light ito sa dashboard ng iyong katawan. At ngayong araw, matututuhan mong basahin ang babalang iyon. Isipin mo ang ganitong senaryo at maniwala ka, maraming beses ko na itong nakita. May isang lalaki, tawagin natin siyang Mang Jose, 65 years old. Nagsimula siyang makaramdam ng matinding kati sa kanyang mga binti tuwing gabi. Hindi siya makatulog. Kinakamot niya ito hanggang sa magsugat ang balat. Sabi ng pamilya niya, "Tatay, normal lang yan. Tumatanda ka na, tumutuyo ang balat, maglagay ka lang ng cream." Sumubok si Mang Jose ng isang cream, tapos isa pa, tapos iba na naman. Gumastos siya sa iba't ibang lotion at home remedies. Pero walang nagbago, ang kati ay nandoon pa rin, nakakainis, walang tigil. Ang hindi alam ni Mang Jose at ng kanyang pamilya, ang kating iyon ay walang kinalaman sa tuyong balat. Isa na pala itong tahimik na sigaw ng kanyang kidneys na unti-unting bumibigay. Hindi na maayos ang pag-filter ng toxins sa kanyang dugo. Dahil dito, nag-accumulate ang waste products at nagkaroon ng imbalance sa minerals tulad ng calcium at phosphorus. Ang mga pagbabagong ito ang nag-iirita sa nerve endings mula sa loob palabas. Ang katawan niya ay hindi humihingi ng cream. Humihingi ito ng agarang medikal na atensyon na maaaring makapagligtas ng kanyang buhay. Nang sa wakas ay nagpunta siya sa doktor dahil na rin sa iba pang sintomas tulad ng pamamaga at labis na pagkapagod, malaki na ang pinsala. At ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa kidneys.
Paulit-ulit itong nangyayari sa mga may liver disease at maging sa ilang uri ng cancer. Ang problema, nasasanay tayong gamutin ang superficial na sintomas imbes na itanong, bakit ito nangyayari? Kapag persistent ang itching sa isang nakatatanda, napakataas ng risk ng pagbaliwala sa root cause. Ang early diagnosis ay napakahalaga at ang kati na iyan ay maaaring maging unang at minsan pinakamahusay na pagkakataon mo para kumilos ng maaga. Ngayon dumako tayo sa mahalagang bahagi. Hindi lahat ng kati ay emergency, pero kapag ito ay malakas at tuloy-tuloy sa tatlong partikular na bahagi ng katawan, kailangan mo itong bigyan ng maximum na atensyon. Unang lugar, ang palad ng kamay at talampakan ng paa. Ito marahil ang isa sa pinakakakaibang lugar na maaaring magbigay ng babala. Kung nakararanas ka ng matinding kati sa palad at talampakan, isang kati na malalim ang pakiramdam, parang nagmumula sa loob at mas lumalala tuwing gabi. Isa itong malaking red flag. Hindi ito yung kating gumagaan kapag kinamot mo, dahil sa totoo lang, walang problema sa ibabaw ng balat. Maaari mong tingnan ang iyong mga kamay at paa. Walang rashes, walang bukol, walang sobrang pagkatuyo. Pero ang pakiramdam ay hindi mapigilan. Ang ganitong uri ng kati na kilala sa medisina bilang cholestatic pruritus ay isang mahalagang clinical clue na maaaring tumuturo sa problema sa liver. Ano ba ang nangyayari rito? Ang liver ang treatment plant ng katawan. Ito ang gumagawa ng bile na mahalaga sa digestion at tumutulong sa pag-aalis ng waste products. Kapag may sakit ang liver o may bara sa mga ducts nito, naaapektuhan ng maayos na daloy ng bile. Kapag nangyari ito, ang ilang substances na dapat sanay na ilalabas, tulad ng bile salts, ay naiipon sa dugo. Sa kasalukuyang kaalaman natin, isa itong komplikadong proseso kung saan maraming compounds ang maaaring magdulot ng iritasyon sa nerves ng balat. At sa mga dahilang patuloy pang pinag-aaralan, ang iritasyong ito ay madalas na mas nararamdaman sa palad at talampakan. Gusto kong magbigay ng konkretong halimbawa para mas malinaw ninyo itong maunawaan. May isang pasyente ako noon, tawagin natin siyang Aling Rosa, 60 years old, mula sa Quezon City. Dumating siya sa akin na halos 3 buwan nang hindi makatulog ng maayos. Sabi niya sa akin, "Dok, yung mga palad ko at paa ko parang may kuryente. Parang nag-aalab lalo na kapag gabi." Tinignan ko ang kanyang mga kamay. Wala akong nakitang kakaiba. Malinis ang balat, walang sugat, walang pantal, walang bakas ng iritasyon. Pero sabi niya, parang gusto na raw niyang ikiskis ang kanyang mga palad sa semento para lang tumigil ang kati. Ganito kalala ang pakiramdam niya. Kahit sa paningin ay wala namang nakikitang problema. Dahil dito, nag-request ako ng liver function tests. Nang lumabas ang resulta, nakita namin na tumaas na ang kanyang bilirubin levels at abnormal ang kanyang liver enzymes. Sa mas masusing pagsusuri, nadiskubre na mayroon siyang primary biliary cholangitis, isang kondisyon kung saan ang bile ducts sa liver ay namamaga at unti-unting nasisira. Kung hindi namin ito na-diagnose agad, maaaring naging irreversible ang pinsala sa kanyang atay. Pero dahil naagapan namin, nabigyan siya ng tamang gamutan at ngayon ay kontrolado na ang kanyang kondisyon. Unti-unti ring nawala ang kanyang kati matapos ang treatment. Kaya ang aral dito, ang kati sa palad at talampakan ay hindi basta simpleng problema sa balat. Maaari itong senyales ng sakit sa atay na nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Ang pagwawalang bahala sa ganitong sintomas ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa diagnosis ng underlying liver disease hanggang sa umabot ito sa advanced stage tulad ng cirrhosis o liver failure. Kung nakararanas ka ng hindi maipaliwanag na kati sa iyong mga kamay at paa, huwag agad tumakbo sa pharmacy para bumili ng cream. Mas makabubuting magpa-schedule ka ng appointment sa iyong doktor at humingi ng blood tests para makita kung maayos pa ang paggana ng iyong atay. Kung ang impormasyong ito ay nakakatulong sa inyo at nabubuksan ng inyong mga mata,
hihingi ako ng isang maliit na pabor na napakalaking tulong para mas marami pang tao ang makarinig ng mensaheng pangkalusugan na ito. Saglit lang, pindutin ang like button sa video na ito at mag-subscribe. Sa ganitong paraan, hindi ninyo mamimiss ang iba pang mahahalagang babala na makakatulong sa pagprotekta ng inyong kalusugan at ng inyong pamilya. Magpatuloy tayo. Pangalawang lugar, ang likod, dibdib at mga binti o mas kilala bilang generalized itching. Ang pangalawang uri ng kati ay hindi lang nakapokus sa isang bahagi ng katawan, pero ang kalikasan nito ay hindi basta-basta na pagkakamalan. Ang tinutukoy ko ay ang generalized itching na pwedeng biglang lumitaw at mawala at maaaring umatake sa halos buong katawan. Gayunpaman, madalas itong mas matindi sa likod, dibdib at mga binti. Isa itong nakakainis at tuloy-tuloy na kati na tila walang pahinga. Ang ganitong klase ng kati ay maaaring babala ng chronic kidney disease tulad ng nangyari kay Mang Jose. Sa medisina, ito ay tinatawag na uremic pruritus. Kapag ang kidneys, ang natural filters ng ating katawan, ay nagsisimula ng bumigay, ang urea at iba pang waste products na dapat sanay na ilalabas sa ihi ay naiipon sa dugo. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang pagdami ng mga basurang ito sa katawan at ang imbalance ng minerals ay isa sa mga pangunahing sanhi ng systemic itching. Ibig sabihin, ang problema ay hindi sa balat kundi nasa loob mismo ng katawan. Sa mga bihira at very advanced na kaso, may pagkakataon pa nga na may makikitang parang puting pulbos sa ibabaw ng balat na tinatawag na uremic frost, mga crystals na dulot ng sobrang taas ng waste products sa dugo. Isa itong malinaw na senyales na malala na ang kondisyon. Ang isa sa pinakadelikado sa chronic kidney disease ay ang pagiging tahimik nito. Isa itong silent killer. Maaari kang mawalan ng malaking porsyento ng kidney function nang wala kang nararamdamang malinaw na sintomas, hanggang sa magsimulang lumabas ang mga senyales tulad ng matinding kati, sobrang pagkapagod, pamamaga o muscle cramps. At sa puntong iyon, maaaring malala na ang pinsala. Gusto kong ipaliwanag kung bakit napakahalaga ng kidneys at bakit seryoso ang kanilang pagpalya. Ang inyong kidneys ay parang washing machine ng dugo. Araw-araw, halos daan-daang litro ng dugo ang dumadaan sa kanila para linisin. Ini-filter nila ang toxins, sobrang tubig at waste products at ginagawa nila itong ihi para mailabas ng katawan. Pero hindi lang doon nagtatapos ang kanilang trabaho. Tumutulong din sila sa pag-regulate ng blood pressure, gumagawa ng hormones para sa production ng red blood cells, at nagbabalance ng mahahalagang minerals tulad ng potassium, sodium, at calcium. Kaya kapag ang kidneys ay hindi na gumagana ng maayos, hindi lang toxins ang naiipon, naapektuhan ng buong sistema ng katawan. At ang nakakatakot, maaari kang mawalan ng hanggang 80% ng kidney function bago mo maramdaman ang malalaking sintomas. Iyan ang dahilan kung bakit tinatawag itong silent killer. Maraming tao ang nagugulat na lang kapag nalaman nilang nasa stage 4 o stage 5 na pala sila ng kidney disease at ang natitirang option na lang ay dialysis o kidney transplant. Pero ang totoo, may mga warning signs bago pa umabot sa ganoong kalala. At ang persistent na kati ay isa sa mga pinakaunang senyales. May isa pa akong pasyente, si Mang Berto, 68 years old, taga Davao. May diabetes siya at high blood pressure, dalawang pangunahing risk factors para sa kidney disease. Akala niya ay kontrolado niya ang kanyang kondisyon dahil umiinom naman siya ng gamot, pero bigla siyang nagsimulang makaranas ng kati sa likod, dibdib, braso at binti. Inisip niya na allergy lang ito. Uminom siya ng antihistamine pero walang epekto. Nang magpa-check siya sa akin, nakita namin na tumaas na ang kanyang creatinine level at ang kanyang estimated glomerular filtration rate o EGFR, ang sukatan kung gaano kahusay mag-filter ang kidneys, ay bumaba na sa 25%,
Ibig sabihin, 75% ng kanyang kidney function ang nawala na. Kung hinintay pa niya ng ilang buwan, maaaring kailangan na niya ng dialysis. Pero dahil naagapan, na-adjust namin ang kanyang medications, nagpatupad ng mas istriktong diet, at minonitor siya ng mabuti. Ngayon, stable na ang kanyang kondisyon at bumagal ang pag-progress ng sakit. Ang kanyang kati ay kontrolado na rin, kaya pakiusap. Kung ikaw ay may diabetes, may high blood pressure, o may family history ng kidney disease at nakararanas ka ng persistent na kati na hindi pangkaraniwan, huwag mo itong ipagwalang bahala. Kung ang kati ay nararamdaman mo sa buong katawan, hindi gumagaling kahit ano ang subukan mo, at may kasabay itong iba pang risk factors, napakahalagang kumonsulta ka sa doktor. Ang simpleng blood test at urine test ay maaaring makadetect ng problema sa kidneys habang may oras pa para maagapan. Huwag mong hintayin na umabot sa puntong dialysis na ang kailangan bago ka kumilos. Pangatlong lugar, isang partikular na zona sa balat na may nunal o mantsa o lesyon na hindi gumagaling. Ang pangatlong lugar ang pinakamapanlinlang dahil maliit lang ito at localized. Ang tinutukoy ko ay ang persistent na kati sa isang punto lamang ng iyong katawan. Maaaring ito ay isang nunal na biglang nagsimulang mangati, isang maliit at magaspang na mantsa na hindi nawawala, o isang sugat na tila hindi naghihilom at palaging makati. Marami ang nagdi-dismiss nito, iniisip na baka nakamot lang, natamaan, o simpleng kagat lang ng insekto. Pero ang ganitong klaseng localized itching ay maaaring isa sa mga unang senyales ng skin cancer tulad ng basal cell carcinoma o ang mas delikado, ang melanoma. Bakit ito nangangati? Kapag ang cancer cells ay lumalaki ng walang kontrol, maaari silang maglabas ng mga substances na nag-iirita sa nerve fibers ng balat sa paligid. Minsan, ang kati pa nga ang unang lumalabas bago pa maging malinaw ang pagbabago sa itsura ng lesyon. Kilala natin ang ABCDE rule: asymmetry, irregular borders, varied color, large diameter at evolution o pagbabago bilang gabay sa pagdetect ng melanoma. Pero nais kong idagdag ang isa pang ang pangangati o itching. Dahil minsan, ito ang unang senyales na may nangyayaring hindi normal. Gusto kong pag-usapan ito ng mas detalyado dahil marami pa ring Pilipino ang hindi gaanong aware tungkol sa skin cancer. Ang Pilipinas ay isang tropical country. Matindi ang sikat ng araw at marami sa atin ang exposed sa ultraviolet radiation araw-araw. Mga magsasaka, construction workers, mangingisda, tricycle drivers, at iba pang nagtatrabaho sa labas. Kahit ang mga hindi nagtatrabaho sa ilalim ng araw pero naglalakad papuntang palengke o naghihintay ng jeep, exposed pa rin. Ang ultraviolet radiation mula sa araw ang pangunahing risk factor para sa skin cancer. At mahalagang linawin ito, kahit ang mga taong may mas maitim na balat, tulad ng karamihan sa atin, ay hindi immune sa skin cancer. May maling akala na kapag moreno o kayumanggi ang balat ay protektado na. Hindi ito totoo. Mas bihira man, posible pa rin. At minsan mas delikado pa dahil nadidelay ang diagnosis dahil iniisip nating ligtas tayo. Ang melanoma, ang pinakamapanganib na uri ng skin cancer, ay maaaring tumubo kahit sa mga bahaging hindi direktang naaarawan, tulad ng talampakan o sa pagitan ng mga daliri. May naging pasyente ako, si Lola Nena, 70 years old, taga Batangas. May maliit siyang itim na nunal sa braso na matagal na niyang napapansin. Isang araw, nagsimula itong mangati. Hindi niya ito pinansin. Inakala niyang dahil lang sa pawis o alikabok. Pero makalipas ang 2 buwan, napansin niyang lumalaki na ang nunal at nag-iba na ang kulay nito. May bahagi na brown, may black, at may tila mapula. Patuloy pa rin ang kati. Nang ipatingin niya ito sa dermatologist at mabiopsy, nakumpirma na ito ay melanoma. Mabuti na lamang at naagapan pa sa early stage. Naalis ito sa pamamagitan ng operasyon at wala pang pagkalat sa ibang bahagi ng katawan.
Kung hinayaan pa niya ito ng ilang buwan, maaari na itong kumalat sa lymph nodes o sa mga internal organs at iyon ay maaaring maging banta sa buhay. Kaya ang aral dito, kahit maliit lang ang nunal at mukhang walang problema, kung ito ay patuloy na nangangati, huwag mo itong ipagwalang bahala. At bagamat hindi pangkaraniwan, ang generalized itching na walang malinaw na dahilan ay maaari ring maging reaksyon ng katawan sa ilang internal cancers tulad ng lymphoma. Ang simpleng patakaran, anumang bagong lesyon sa balat na nangangati, dumudugo, nagbabago ang hugis o kulay, o hindi gumagaling sa loob ng ilang linggo ay dapat ipatingin sa dermatologist. At kung ang dati mong nunal ay biglang nagsimulang mangati nang walang malinaw na dahilan, magpa-appointment ka agad. Huwag itong ipagpaliban. Gusto ko ring idiin na ang skin cancer ay highly treatable kapag na-detect ng maaga. Ang survival rate para sa early stage melanoma ay napakataas, ngunit kapag ito ay advanced na, malaki ang ibinababa ng survival rate. Kaya ang susi talaga ay prevention at early detection. Alam kong ang mga napag-usapan natin ay mabibigat. Liver failure, kidney failure, at cancer. Normal lang na ngayon ay naiisip mo ang bawat maliit na kati na naranasan mo kamakailan. Baka sinusuri mo na sa isip mo ang bawat bahagi ng iyong balat. Naiintindihan ko iyan. Natural at makatao ang matakot kapag naririnig ang mga salitang cancer o organ failure. Pero bago ka magpanik, gusto kong huminga ka muna ng malalim. Ang layunin natin ay hindi mabuhay sa takot, kundi mabuhay ng may sapat na kaalaman. Sa puntong ito, gusto kong bigyan kayo ng malinaw na gabay para maiba ang simpleng abala mula sa tunay na alarm signal. At higit sa lahat, ibibigay ko sa inyo ang eksaktong at praktikal na mga hakbang na maaari ninyong gawin upang mapangalagaan ang inyong kalusugan at magkaroon ng kapayapaan ng isip. Kadalasan, mas simple ang solusyon kaysa sa iniisip ninyo. Pero mahalagang alam ninyo kung ano ang dapat bantayan. Balikan natin ng mabilis. Matinding kati sa palad at talampakan, lalo na sa gabi, isipin ang liver. Generalized at matinding kati sa dibdib, likod at mga binti, isipin ang kidneys. Kati sa isang partikular na nunal, mantsa o lesion, isipin ang posibleng skin cancer. Ngayon, huminga tayo ng malalim. Sa napakaraming kaso, ang kati ay dulot lamang ng benign causes. Ang pinakakaraniwan, lalo na sa mga nakatatanda, ay simpleng dry skin o cirrhosis.